Yo, rap pugutan, dambalasik. Andito tayo ngayon sa Federal Bar. Everybody make some fucking noise! Oh, ano pa hinihintay mo? Ang sabi ko, 10 beses ka manghihingi ng tulong eh, wala na sapagkat inisa-isa ako ng pinatay. Para mga buto mo magkalaban sa kituloy niyo paghata. Kapag bungo mo bubutasan gabi, puro malaking hawa. Pangin ang hina mo! Napaka-bobo! Anong gaulero? May asawa ka na ako! Peke, ang yung forma, magaan nga yung presyo, pero quality mo, basura! Todo paghahanda ng isang buwan sa uli, sinipot si Tarantado. Pag uwi nag-chat sa GC, pinakiwan niya na lang yung tao. Alam na kanina nilagay mo sa akin na parang nakatubi sa hike. Bigyan ng bara kahit na hindi ka sa akin makakaisa. Palalim mo na pluma, may taka sa leg, na sniper ka ni Neo. Ano, kamusta? Ganito pala pakiramdam ng battle rapper? Kailangan ko ba umalkay ng basura para magkaroon ng anggel? Estilo mo sa estilo ko, malabo na umubra ka. Tumosa na pinagalit kasi baka tumumba ka. Pasensya ka na pare kung hindi masasawit. Nakagaling lang sa talo, sa'yo magpapawit. Kaya ano pa ang panama mo sa katulad ko na musketeer na mas nagiging asintado pag nakatungga ng beer? Kaya magsulat-sulat ka na, inaamon ka ng Rookie of the Year. O masasayang lang nasa ulo mo pag pinugutan kita. At kung swerte ka kasi lumihis yung bagyo, malas pa dumating na yung dilubyo. Ayun na. Sa bungo. Yo, rap pugutan, dambalasik. Andito tayo ngayon sa Federal Bar. Isa sa mga main event natin, Sid versus 166. Everybody make some fucking noise! Yo, maraming salamat syempre sa mga brand collabs natin sa Young Thug, Bud Street, The Manila Collective, The Federal Bar, Campanyon. Yeah, sa kaliwa ko, galing pang Montalban, Rizal. Everybody make some noise para kay Sid. Yo, sa kanan ko naman, galing pang Imus, Cavite, Cavite City, Leyte, maginayat ang lahat para kay number 166. Yo, syempre shoutout sa lahat na nagpunta rito. Inabuti na wala yung bagyo. Nag-usap na silang dalawa. Pinili lang mauna si Sid. Yo, rap pugutan. 3 judges, rap pugutan game para kay Sid. Yo, check. Malinaw? Yo, freestyle lang. Let's go! Yung pangalan galing kay number 144. Yung katangahan na ito, malala na. Tapos, nagmaskara. Tangina si Markong Bungo ginagaya. Tanga-tanga ang puta. Yo! Nag-usap kami ni Keyos. Sabi ko, uy, badi ako makatodo. Sadyang nawala na yung galing. Sabi niya, oks lang yan tol. Alam kong kaya mo pa rin. Yung bibigay ko sa'yo talagang may tira. Pampahasa ng talim. Sabi mo sa akin, dagdag gasolina. Ba't puro grasa dumating? Anong akala mo? Porket ako yung dayo dito, di napapalag to. Gago kahit saan ako sumalang, bit-bit ko, bayag ko. Walang home court advantage kapag ako kaharap mo at tandaan mo nanggagaling sa malayo ang malalakas na bagyo. Pero, basta, we love poets. Love trip sa'yo pare. Ba't nagpalit ka ng pangalan? Pare ko, ano nangyari? From We Love to number 166. Nagpapabibo ka ba? Hindi ka na nga kilala sa nauna mong pangalan. Nag-alter ego ka pa. Ano ba? Pero alam nyo ba kung bakit number 166 naging pangalan ni Kong Timang? Kasi sinabihan siya ng dati niyang kalaban na mukha siyang di marunong magbilang. Mukha naman talaga eh, no? Pilit kasing ginagaya si Emar para saan? Sa palakpak at sa ludo. Pero kung gusto mong maging si Emar, magpatato ka sa ulo. O magpatato ka sa ulo bago ka tumungtong sa gitna. Para kung sakaling makalimot ka at meron kang nasa ulo na tinta. Pero baliwala paghahanda mo at pagkakabisa.
O masasayang lang nasa ulo mo pag pinugutan kita? Pero ba't mo ka pa kasi kinagaya si MR Industria? Tangina, mali yan, tol. Hindi ka pwedeng maging industriya o kahit sari-sari store. Yung panggagaya sa kanya, wala yang magandang dulot. At kung produkto ka ng industriya, malamang ikaw yung usok. Lumalabas yung pagka-corny sa pagiging praning mo, habang ako pag napraning, nagiging flow-G dating ko kasi sumang-ayon ka man sa'kin o hindi. O wala akong pake sa opinion ng tulad mong mentally retarded. At kahit maging industriya ka, di ka nabibenta sa market. Eh, judges, huwag kayong maniniwala sa may utak na baliko. Baliw ka, di mo pwedeng sabihin may sulat kang matino. Di ba? Yung postura pa lang, mukha bang gagawa ng matino yan. Pero, alam ko to, gets ko to, manalo ang iyong hangarin. Pues, panas lang tayo ng gusto na yung kalaban ay sa akin. Kung sa tingin mo talagang magaling ka, sige, yung panalo, subukan mong agawin. Oo, pwede ka naman talagang manalo. Ang kaso nga lang hindi sa akin. Pero, taga-ingay likha ka daw, iho. Ako'y malabong pala rin. Pues wala akong pake sa kung sino at kung saan ka man galing, baliwala yung left field niyang stilo. Kahit sanay pa sa lalim. Kasi pag sisid sinubukan mo, mauubusan ka ng hangin. Yeah, mag-rap ka ng baliw ka. Check. Game. Bawi. Bawi talaga yung adik yan. Magandang gabi. Para tingin sa taas. Nung papunta siya, nag-update siya sa GC, diba? Kaso di ko yun napansin at kung nalaman ko lang, malamang, bakuor pa lang ikay titimbwangin. Kakalat ka rin papuntang kawit, gamit karit ni kamatayan kadalhin. Sige, umaray ka lang. Kasi sa susunod na ruta, punta tayo ng Imosay. Dadalhin na nakagapos malas mo umatras yung Marcos. Kasi sa harap ng simbahan yang kamay at paa mo'y puputulin at bago pa ang lahat, punta na agad tayo dun sa tansa. Isasakay sa karwaheng may dalang itim na kabaong ipapatupa ako sa mga gansang may halang na bituka, kaya huwag ka mag-alala. Kasi ikay tuturukan ng 12 anesthesia ng di mo maramdaman na ikaw ay hirap na. Sige, punta tayo ulit sa Dasma na kung saan iyong maaalala. At ngayong wala ka ng kamay at paa, ako ang siyang aalalay sa iyong paglakad. Kaso sa madilim na eskinita, ikay mag-ingat kasi andun nakaabang ang amsat-usat, hindi para ikaw ay bugbugin, kundi dadagdagan ng kaalaman niyang utak mong walang laman. Sige, diretso na tayo sa silang kung asan nandun si Rami, ikay papabasbasan. Ang raming industriyang may-ari nitong entablado, di ba yun? Ito yung gusto mo? Na mapahiran ng dugot ang tinatawag niyang entablado. Ang kaso, sabi ni MR Industria, na sa gentry kapugutan kaya nasan? At kung inaakala niyong di ko dinaan to sa 13, bakit kasi dadaan pa doon kung pwede naman dumiretso doon sa 14? Tangina, nakahanda na! Nakahanda na daw yung kabaong, kaya ito na ang panahon. Bukas, di muna kita hihiga at di ka dyan ilalagay. May dalawa pa ako, kaya bawal ka pang mamamatay. Napuputan na kita, kaya yung ulo patong ko muna. At alalayan ang iyong paggalaw, baka yan ay bumitaw. Pansin niyo ba, habang nag-speech siya may nabasag na bote. Habang nag-speak tong tanga, di mo na-gets yung senyalis tol na pagdating sa bate, tang ina mo, basag ka na! Ano? Tang inang yan? Ang weird to pare. Tignan nyo, dinamay pa to si 14.
Yung bunso mong kapatid. Talagang dinamay pa sa batin. 166 plus 14, 180. O, nasan dun yung right angle? Ano pre, okay ka lang? Yo. Sa isang bata niya sa ingay likha, may linya siyang punches ko, malaipo makunochi. Pagka-jab-jab street, kita nung tumatrabaho. Jab-jab street. Angas ng combination. Nice one. Great move. Jab-jab street. Kakakain mo yan ng street food, gago. At yung pagiging NGSB ng kalaban, ginawang insulto niya nga rin. Keso virgin pa, tapos wala pang susong kayang lamasin. Tapos ano pa talaga yung punto mo? Yung gusto't hangarin. Kapiliban ka kasi marami ka nang nakantot. Napuno ng saging! Kauna-unahang Bisayang sumibak ng saging. Oh, wag mo nang itanggire pa. First reported incident, siya yung nakita sa eksena. At tangina talaga ng battle niyo sa ingay likha. Napaka-boring. Nakakabanas. Kundi pa tungkol sa dede yung punchline, walang magre-react ng malakas. Alam niyo sabi niya, hinaharap mo'y peke. Dedeng may petroleum jelly. Dedeng may petroleum jelly? Baka silicone. Baka silicone. Ganin yung dedeng ampaw. Petroleum jelly yung ginamit, imbis na silicone. Wala ka tuloy solid na round. Sinaulo ka talaga. Ano ba yung naiisip mo? Dedeng may petroleum jelly ang puta. Kung ano-ano na lang nasisilip mo. Ano ba? Mamboboso pa? Puro kasinungalingan nilalahad. Sinungaling tong punyeta. O mali ka nang nakitang hinaharap parang sablay na propeta. Pero maiba. Oo, ano eh. May narinig lang akong balita. Meron akong information na nakuha. Napagdating sa inuman, lakas mo daw mumulutan ah. Pura utang puta. Di ka ba nahihiya sa mga pinaggagawa mo, kuya? Sa susunod, bago ka dumayo ng inuman, kumain ka muna. Buti wala ka pang nakakapikunan sa iyong pangkupal na moves. Kasi para kang si Hitler pag may inuman, umuubos ng juice. Oh, Hitler, umuubos ng juice. Di mo gets, bobo ka tol? Kamoteng beginner, habang linya ko, memorable, parang bigote ni Hitler. Yan yung pinagkaiba natin. Natatawa sila dahil sa mga jokes kong dala. Habang pinagtatawanan ka nila kasi mukha kang tanga. Kaya huwag kang feeling magaling, nakala mo kung sinong umasta. Pag kinumpara kita kay Badang, insulto pa sa kanya. Pero gusto mong manalo? Pero gusto mong manalo? O kahit pa paano makachamba? Ito, simpleng payo lang, baka sakaling dumana. Magpalit ka ng estilo, gawin mong horror call yung bara. Tapos magsuot ka ng salamin, boom! Kamukha mo na si Plasma. Hindi, pero ngayong gabi, patay ka sa aking mga punchline, mate. Di ka dito dagdag pampahype o pampadagdag hit. Di ka na makakatakas pagkalak ng gate na auto sa aking mga punches pagka-jab street. Paano pare? Check, Ranto. Game. Itong round 3 konektado dun sa round 1. Kasi siya ay aking nabawasan. Nung bigla akong nag-time, binalik sa palamigan. At para mamaya ang uhaw ko ay maibsan. Di nyo ba nakuha yung punto? Uhaw, palamigan, nabawasan? Kaya sabi nga nila na bago maibsan ang uhaw ay kailangan munang ihiwalay ang ulo sa katawan. Mineral water. At yung kapatid mo na Ea, akala mo pa aking palalagpasin? Sa akin siya'y sasamain. Naka 69 standing position ang aming gagawin.
At sa sarap siya'y aking papaiyakin at di pa dyan katapusan sapagkat siya'y aking ibabaktista ba pag malapit na akong labasan, ano? Bastos ba? Brutal? Hardcore? Ang aking galawan? Pasensya ka na par, andito ka sa lugar na kung saan talamak ang mga halimaw sa battle rap, sige sandubuan. Ito, ang itablado ng Cavite na kung saan pinagdalakan na ng dugo ng mga halimaw pero hindi ako isa dyan, parating pa lang. At kung swerte ka kasi lumihis yung bagyo, malas ka, dumating na yung dilubyo. Kasi ako si 166, mahinap baguhan lang sa larangan kaya wala kayong pakialam. Tingnan mo, walang reaction yung crowd, hindi sila naghihintay, sila ko'y nakikiramay kaya. Sige, ito na yung mataol. Bukas, higa, higa, sara. 2 higa kasi 2 ng kapatid kayong mamamatay ngayong gabi. At kung sinapta ko ni 14, di ka ba daw sa Cavite? At umuo naman ako pare, hindi para sa panalo kong hangad. Matagal na akong gising sa realidad. Ang pakikipagtalo ay di ko na yan gawain. At ang pagpatay ay di ko kagustuhan. Ang kaso nga lang yan ay aking kinahiligan. Kaya kung manalo ka okay lang, yun ay props sa'yo kasi ikaw ay dayo. Ang kaso nga lang, senaryo ay lapo kay Magellan. Ngayong dayuhan ay mapupugutan. Ano? Sige, runs mo na. Ipakita ang iyong galing ngayong nasa Cavite ka dumayo. Sige, humayot, magpakarami, hala. Wala akong pakay, manalo man nung matalo. Ang akin lang ay ginampanan ko pagiging artist. Last round na, palakpakan muna. Pinagmana yung manalo matalo sa pagiging artista. Kung alam ko lang na ganito ka weirdo yung kalaban, dapat bago pa ito magsimula, sinubukan ko ng umayaw. Tanginan to, gusto pa akong maging bayaw. Sa mga in-speak mo na yan to, sa tingin mo, ganap ka ng magaling. Ikaw lang yung matitirang bayaw kasi mukha kang squatting. Pero seryoso, baliw! Seryoso. May tanong ako sa iyo, kaibigan. Yung pagkakaroon ng sakit sa isip, kailan mo yan naisipan? Ano bang akala mo, porket baliw ka, papabos sa'yo, karamihan? Hoy, hindi porket abnormal ka, hindi ka na pangkaraniwan. Nung bata ka pa, okay ka naman ah. Madalas ka pang ang magliwaliw. Dala nga ba yan ng pagkamulat sa realidad? Sinabi niya, pagkalulong sa diw. Hanggang sa di na mapigilan, dalang pansamantalang aliw. At kung kailan ka nagkaisip, doon mo pa napiling mabaliw. Ano ba yan? Ano bang akala mo? Yung pagiging baliw sa battle, pwedeng gawing kasangkapan? Na dahil meron kang special needs, dapat ka namin kaawaan. Dapat ka namin kaawaan. Palakpakan sa bawat laban. Pag pumalag, may palakpakan. Imbis na bigyan mo ng solusyon, puta, ginawa mo pang pangalan. Baliw ang puta. Para alam mo, nagets ko rin na may sayad ka nga sa utak. Nagets ko rin kalaunan. Kasi hanggang ngayon, di ka sigurado sa tunay mong katauhan. Hindi biro maging baliw. Kung kanyang usapin, gawin mong serious. Hindi yung ginagamit mo yung sayad sa battle. Sak maestro kay Invictus. Sayad sa battle. Sak maestro Invictus. Di mo rin alam yon. Tanga ka talaga. Sobrang litaw ng katangahan. Walang bakas ng pagkatuto. Kakagaya mo kay number 144 na markahan ko yung bungo mo. Hindi ko na sasabihin ko sa'yo pare. Sa kantsaw ng nasa paligid, masyado siyang nagpapadala. Yan ang rason ba't wala kang improvement, huwag ka nang magtaka. Pero alam nyo ba kung ano pa ang mas nakakatawa? Yung pagiging walang bitaw, pinanghawakan na niya. Ano, ito na ba yung malakas? Dinadibag lang tang ina. Ngayong nandito na ako sa liga, ngayon yung subukang magpida. Pagsamasamahin mo na po sa isang lineup. Wala akong balak magtira. Sige, set mo next event.
Papanoorin ko sila. At itong taga-ingay likha, tinanggalan ko na ng tinig. Patay, wasak yung litig. Walang kagimik-gimik. Na ipakilala yung sarili na di na kailangan pang mamilit. Na parang natuto kayong lumangoy pagka alam nyo na pagsisi. Yo, check! Round 3. Sino pumunta dito para sa bars? Sumama sana kayo dun sa Mindiola para mag-bars kayo. Kasi andito ako hindi para sa panalo. Para lang panuorin kayo ang kaso na pa-line up. Kaya nung sinubukan napasukin tong mundo ng paangasan, walang mapapala. Yan ang sabi ng karamihan pero dito nagpadala. Sige, payuhin man ang panguhusga, tuloy pa rin sa pagbuga. Realidad ang nagpalakas. Nakaraan ang dahilan kung ba't nagiging marahas. Di mo na kailangan ng suporta o maraming alahas. Kasi ako'y may sariling estilo at ako'y siyakot magkalayo at ang espasyo at matagal ko nang sinabi to. Alam mo yung 14, na di niyo po gustuhin pa. Hinising niyo yung ego at tuloy. Lahat kayo ay napigo. Di ko na sana gustong gawin ito. Ang kaso'y nakakarindi na kayo. Pero huwag kayong magulat sa aking mga pagbitaw. Tandaan, kayo din ang dahilan kung ba't ako naghalima. Number 166 nga pala. Na ang bawat kilos at galaw ay laging nakatudo at ngayong kilala niyo na ako. Dapat pag-isipan ng sagat si Gilusgan. Pero dapat kayo'y magkabot ng palad. At pasalamat ka. Ilang araw lang akong naghanda. Pero markado humanda ka. Kasi kasabay ng kaarawan ko'y paghahandaan din kita. At kung pasensya sa lahat ng gambirito kung kayo man ay nabigo sa aking kasalo. Di silang kasi sa mga kilusan dito sa Cavite. Kasi mga putang inang magnanakaw. Di man lang marunong bumitaw, dapat silang managot. At kung may kayang pasukin ng malanyang, malamang sunog na yan at ako at isa ako sa patunay na di hip-hop ang dahilan kung ba't may kaguluhan. At kung hip-hop ka ba? Ilis mo nga yung mayor mo sa Manila. Kasi, at salamat sa lahat ng pumunta. Welcome sa Itibak, na kung saan talamak mga halimaw sa battle rap. At pasensya kung natapat to sa balagbag. At makakalabas ka man ng Cavite pero sa loob ng body bag. Yeah, Sid versus number 166. Maging lahat kung nagustuhan niyo yung bagay na yun. Yo, rap pugutan Dambalasik, Sid versus number 166. Ang boto ng Horado 3-0 para kay Sid. Para natin si number 1. Shoutout Sinlungan, Silakbo, Allen Bakery. Pasensya sa laban na yan. Bawi next battle. Yun, shoutout nga pala sa mga taga-Batang Yagit, Barrio 12, mga kasama ko sa bilyaran sa Quantry, sa mga katim ko, mga tropa ko nung bata pa. Hindi maniwala kay 14, kupal yan. Si Laser at Pacquiao Agio. Kapag nyo, binoto ko si Sid versus 166. Parehong good sa technicalities pero yung round 2 ni Sid, sobrang lakas. Tsaka round 1 niya, hindi ko alam kung freestyle o sulat talaga. 3-0 para kay Sid. Sid versus 166, round 1, binigay ko talaga kay Sid. Sobrang lakas ng round 1 niya. Tapos yung round 2 niya, medyo dumikit si si number 166. Pero yung sa round 3, doon na talaga tinapos ni Sid. Pre, sobrang lakas.
So yun, Sid versus number 166, pinunta ko all 3 rounds si Sid. So first round kasi, nakuha kagad ni Sid yung momentum din dun. Yung sumabay naman sumabay naman si 166, pero ano lang, parang yun nga, merong satin na konti, so parang bawas sa puntos. Pero ano naman, maganda yung punches niya din sa round 2 naman. Maganda yung naging rebat ni Sid yung sa 180, tapos angel and all that shit. Tapos, yun nga, sa round 2 rin kasi, yung sa kay, kay 166, medyo, lumalanding yung suntok niya. Lumalanding yung suntok niya. Tapos, parang natabunan nila yung sa observational rebuttal ni Sid yung sa may nabasag na bote. Then sa last 3 rounds, obvious rin naman na parang pinaraya lang ni number 166 yung round 3 niya. Pero all in all, props pa rin kay 166 at yun, all 3 rounds kay Sid.